So for today's video, ito nga pala yung mga pina-order ko nitong Christmas. Actually, hindi talaga madami yung mga pina-order ko. Kasi hindi talaga carry ng aking chiller. Kasi last time, meron din akong wedding cake. Bali, customized cupcakes nga pala and isang rush cake order yung aking mga ginawa nitong Christmas. At mapunta na tayo dito sa cupcakes. Binalot ko talaga siya ng cling wrap. Kasi naman, nilagay ko to sa aming ref. So kaya may cling wrap para hindi niya ma-absorb yung amoy ng laman ng mga ref. Kasi naman, yung chiller namin, ganito ang itsura. Isang cake lang yung kasya. So makikita nyo na hindi talaga pwede na maglagay ng maraming cakes talaga. Mabuti na lang hindi ako masyado nagpa-order nitong Christmas. Kasi nga ganyan yung situation ng aming chiller. So ganito nga pala yung ginagawa ko. Nagpa-pipe muna ako ng icing bago ko siya ilagay sa mga box. At eto nga medyo comedy pa. Nakameron kasi yung anak ko. Ganito nga pala yung itsura ko kapag real time yung pagpa-pipe. Hindi ko talaga napigilan na hindi tumawa dyan kasi naman parang nagkaroon ng hangin at may tunog yung piping bag. Eh syempre yung anak ko bata. Akala niya ay kung ano. Ba yun? Utot! Ba yun? Utot. Utot ba yun? Nga muna mamaya later. Utot ba to? I'll give you something, okay? Something utot. It's okay. O diba, hindi ko mapigilan talaga na hindi tumawa. Kasi naman yung anak ko nakameron talaga, nanonood talaga siya sa mga pinaggagawa ko. Kasi naman, bet na bet niya pala itong red velvet. At ito na nga ay mapunta na tayo dito sa mga cupcakes. Ito nga pala, sinalansan ko nga pala yung mga cupcakes sa cupcake box. 1 dozen kasi yung order niya na ganyan. And then, meron din nga palang 15 pieces na naka-solo boxes. Pang re-regalo ata ni client. And cute na cute talaga ako dito sa Santa Claus. Actually, nagustuhan talaga ni client yung mga ginawa ko. Shoutout nga pala kay Ma'am Sarah. Thank you sa pag-order. Si Santa nga lang pala yung ginawan ko dito ng video. I-try ko rin na i-upload siya sa Reels. At eto natapos na nga. At nakita niyo rin naman na meron tayong 15 pieces sa solo boxes. At pagkatapos nga niyan ay gumawa rin ako ng isang rush cake order. O diba, ganyan tayo karupok mga mi. Mabuti na lang ay sakto na nagbe-bake ako nitong red velvet. So bali ang ginawa ko ay binigyan ko siya ng isang layer na red velvet and then nag-bake na din ako ng 2 layers na moist chocolate cake. Ganon kalakas sa akin si client. Actually, ang akala ko nga talaga ay para sa kanya yung cake na ito. Yun pala ay ni-refer niya ako sa ibang mga kamag-anak. So, shout out kay Miss Janet. Sorry naman, ang akala ko talaga ay para sa iyo ito. Anyway, naitawid ko naman yung cake order na ito. Actually, nung ginagawa ko na nga siya talaga, ay medyo parang saturated na ata ako. Kasi kagaya niyan, naglagay ako ng printed toppers. Pagkatapos, ganyan yung nangyari. Napa-OMG pa nga yung anak ko dyan. Ay! Kaya, OMG! oo nga ay OMG nga eh. OMG! O diba, ang arty ng anak ko. Talaga namang ang hirap din gumawa kapag merong meron dyan sa gilid. Nagalis na nga ako ng gloves dyan mga mi. Bumabakat kasi yung texture ng gloves sa fondant. At medyo nahirapan din nga pala ako diyan sa paggawa ng fondant, yung sa gown. Medyo hindi ako talaga makapag-concentrate. Kasi late na ata to mga mi, mga past 1 AM na naman ako natapos. Actually, ilang araw din ako na 1 AM palagi natutulog kasi medyo sunod-sunod nga yung mga orders ko. Naubos na ata yung lakas ko sa paggawa ng mga cupcakes. Naglagay din nga pala ako ng silver dust. Ito ay para may kinang yung ating pinaka-icing. O diba, hindi halatang rush order. So, ayun lang mga mi. Ito yung mga cake orders ko nitong Christmas. O diba, hindi talaga marami yung mga pina-order ko. Kasi maliit lang talaga yung chiller and hindi talaga kaya ng madamihan. Merry Christmas sa ating lahat. Thank you so much for watching.